Pamilyar ka rin ba sa damong kung tawagin ay amor seco? Malamang ay naiinis ka rin sa mga damong ito. Subalit batid mo ba na napakahusay pala ng damong ito hindi lamang para sa ating kalusugan, ay isa rin pala itong mabisang pampaswerte sa pag-ibig man o sa pagninegosyo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga pambihirang gamit ng damong ito na amor seco at kung papaano nga ba ito gagamitin. Pero kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Kung ikaw man ay laking probinsya, saan mang lugar sa Pilipinas, ay siguradong na-encounter mo na ang mga damong ito, ang amor seco. Ang amor seco o Chrysopogon aciculatus ay kilala rin sa maraming katawagan, gaya ng premcata, lovegrass, kase, rumput jarum, chichiri o mata peke-peke. Ang Chrysopogon aciculatus o amor seco ay popular na tumutubo sa mga bansang Malaysia, China, Australia, Polynesia at maging dito sa Pilipinas, na madalas nga silang makikitang tumutubo sa mga parang at mga pisngi ng burol o kabundukan. Kadalasan rin silang makikita sa mga kaparangan ng golf sites dahil madali silang tumubo at madaling magparami. Ang damong amor seco ay kadalasang tumataas lamang ng 20 hanggang 60 sentimetro at mayroon ngang mga bulaklak na kulay lila kapag sariwa pa, na nagtataglay ng mga animoy spikes o malakarayom na hibla. Dahil dito ay bigla nga silang dumidikit sa mga suot nating pantalon o saya, kung kaya nga labis natin itong kinaiinisan. Dahil kinakailangan mo nga ng sapat na oras upang isa-isahin itong alisin sa iyong kasuotan. O kaya naman ay kayurin ito ng itak at kutsilyo kung minsan. Subalit batid mo ba na napakahusay pala ng damong ito bilang pampaswerte sa pag-ibig man o sa pagninegosyo? Ngunit papaano nga ba ito gagawing pampaswerte? Pinaniniwalaan na sa araw ng Biyernes Santo o maging sa unang biyernes ng bawat buwan, sa sandaling mayroon daw mga dumikit na amor seco sa inyong suot na kasuotan, ay iyo itong kunin at ipunin. Ilagay ito sa isang pulang tela at samahan ng ilang barya. At pagkatapos nga, ay ilagay sa ilalim ng inyong kaha upang magsilbing panghatak ng swerte. Pinaniniwalaan na sa oras na gawin mo ito, ang sino mang mapadaan sa tindahan mo ay tiyak na mapapabili o mapapatambay. Subalit kung nais mo naman itong gamiting panghalina sa paghahanap mo ng love life o kapareha, ay maglagay ka naman ng ilang piraso nito sa bote ng ginagamit mong pabango upang magsilbi itong panghalina sa mga makakaamoy nito. Subalit maliban sa mga pampaswerteng hatid nito, ay mabisa rin ito sa mga karamdaman at maituturing ang isang herbal plant. Ang pinakulong ugat ng amor seco ay maaaring maging lunas sa mga dumaranas ng diarrhea. At sa ibang bansa nga, alam mo ba na ito ay pinapainom nila sa mga taong nakainom o nakakain ng lason o ginagamit bilang poison antidote. Mainam din itong remedyo sa mga dumaranas ng sakit sa atay. Sa bansang Bangladesh, ang pinais o ininit na mga dahon ng amor seco ay itinatapal naman nila sa bahagi ng katawan na naparalisa. Sa India naman, ang ugat nito na dinurog kasama ng 5 piraso ng pamintang buo ay kinakain nila tuwing umaga habang wala pang laman ng sikmura upang malunasan ang mga stomach pain. Ayon sa pag-aaral ng mga herbal plants, ang amor seco ay isang mabisang antibacterial, anti-inflammatory, anti-cancer,
at anti-arthritic potential. Kung kaya naman, lubhangang kapakipakinabang ang damong ito na labis nating kinaiinisan. Sa inyong lugar, ano naman ang tawag ng amorseko? Nais mo rin ba itong gawing pampaswerte o bilang halamang gamot? Batid mo ba na ang halamang makahiya pala ay may natatagong kapangyarihan at kakayahang gaya ng mga mutya? Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin ang kapangyarihang taglay ng halamang makahiya. Ano-ano nga ba ang mga gamit nito? At papaano makukuha ang angkin nitong galing? Ang Pilipinas ay napapalibutan ng maraming kagubatan na binubuo ng iba't ibang mga naggagandahang mga halaman. Subalit aakalain mo ba na ang halamang ito na tinatawag na makahiya o shy plant o mas kilala bilang Mimosa pudica, isang halamang may tumitiklop na mga dahon sa tuwing ito ay masasagi o magagalaw, ay nagtataglay din pala ng pambihirang kapangyarihang gaya din ng ibang agimat at mga mutya. Ang halamang makahiya ay isang uri ng damo na hindi nga madalas binibigyang pansin. Mayroon itong may liit na mga dahon at matinik na katawan at kulay lila o rosas na bilugang bulaklak. Dito sa atin sa Pilipinas, ito ay pinuputol o ginagamas lamang. Subalit batid mo ba na sa bansang Canada, ito ay binibenta pala sa halagang 400 piso. Ang halamang makahiya rin ay mainam na panglunas sa mga pamamaganang kasukasuan, pananakit ng puson, beke at pagtatae. Ilaga lamang at gawing tsaa ang ugat at katawan nito ay mabisang herbal tea na. Ginagamit pa nga itong pangtanggal ng sakit ng ngipin, lalo na ang mga ugat nito. Kaya naman, tayo talaga ang mahihiya sa napakarami nitong benepisyong medikal. Bukod pa rito, mayroon palang angking galing o bertud ang halamang ito na tinatawag ngang makahiya, na pawang sa mga ugat ng halamang ito makukuha. Papaano nga ba ito isinasagawa? Humanap lamang ng puno ng makahiya sa inyong likod bahay at hukayin ang ugat nito nang hindi tumitikom at nagagalaw ang mga dahon nito. Sikaping ang mga dahon nito ay nananatiling nakabukas bago kumuha ng mga ugat nito. Kung sakaling biglang tumiklop ang dahon nito, ay humanap ka na lamang ng ibang puno nito. Kumuha ng 3 hibla o pangunahing sanga ng ugat ng halamang makahiya. Patuyuin ito at ibalot sa pulang tela. Ang gamit na ito ay mainam na pampaamo o pampabait sa iyong kaaway o kausap. Ito rin na isang uri ng tagabulag na hindi ka makikita ng taong mayroong maitim na balak sa iyo. Nais mo ba ng ugat na ito? Ano pa ang hinihintay mo? Humanap na ng puno ng makahiya at kumuha ng mga ugat nito nang hindi tumitiklop ang mga dahon nito. Mayroon ka bang mutya? Saan nga ba ito nakukuha? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay kilalanin natin ang isang uri ng mutya. Ang mutya ng salsagan. Ang mutya ay singaw mula sa kalikasan. Lahat ng bagay mula sa kalikasan ay may mutya. Maaari kang makakuha nito mula sa mga halaman, prutas, puno, hayop, kidlat, ilog, bato, kuweba at iba pang bagay na likas na nilikha ng Diyos. Ang mutya ay lakas, at dahil ito ay lakas, nagtataglay din ito ng galing. At ang galing nito ang siyang magbibigay sa iyo ng proteksyon kapag nagmay-ari ka nito. Papaano nga ba gumagana ang mutya? Dahil sa ang mutya ay likas, ito ay natural ding gumagana. Hindi na ito kinakailangan pang buhayin ng mga orasyon. Isa na nga dito ang mutya ng salsagan. Ang salsagan ay isang puno na nahahawig sa niyog. Ito ay tinatawag na foxtail palm sa Ingles o bunga ng palmera sa Katagalugan. At kabilang ito sa uri ng mga palm tree.
Pinaniniwalaang ito ay talagang nagmula sa Pilipinas at kadalas ay tumutubo sa mga tropikal na bansa. Kadalasan din itong ginagawang sangkap sa pagnganganga. At para sa mga mahilig sa anting-anting at agimat, pinaniniwalaang ito ay mayroon ding mutya. Kung sakaling magtataglay ka daw di umano ng mutya nito, ay asahang hindi ka tatamaan ng bala o tatablan nito. Kabal at kunat naman sa katawan kung mapapalaban ka ng tagaan. Papaano nga ba ito makukuha? Sa araw daw ng Biyernes Santo, dakong alas 3 ng hapon, ay akyatin ang puno ng salsagan at kunin ang mga bunga nito. Ingatan daw na hindi malaglag sa lupa, at pagkatapos ay ibilad sa araw para matuyo. At kapag natuyo na ay isa-isahing kalugin ang mga ito. At kapag daw may napansin kang bunga na kumakalog, iyon ay ingatan sapagkat ito ang kaloob sa iyo. Huwag itong ipagyabang at gamitin lang sa kabutihan. Pamilyar ba kayo sa isang klase ng halamang ito na animoy pako? Mayroong mahabang mga tangkay, mapipinong dahon, na animoy buntot ng pusa. At kilala nga sa katawagang salindugok. Batid mo ba na ang halamang ito pala ay maaari mong kunin at gawing isang mainam na halamang pangpaswerte? Hello, what's up? Your best here. Sa bidyong ito ay kilalanin ang isang halamang pangpaswerte na baka nakikita mo na pero hindi mo lamang alam, ang halamang salindugok. Ito ang halamang Huperzia, Firmoses, Fear Club Moses, Fortune Flower, buntot ng pusa, o kung tawagin ng karamihan, ay salindugok. Isang halamang madalas itinuturing na klase ng pako, subalit ito ay hindi kilalang kabilang nito. Madalas na makikitang tumutubo ang halamang ito na salindugok sa mga malalamig o moist na kagubatan, kasama ng ilang mga ornamental na orchids na ating kilala. Mayroong mahigit sa 25 klase o species ng Huperzia at karaniwang matatagpuang tumutubo sa mga kagubatan o kabundukan ng East Asia katulad ng Tibet, Japan, Korea, Hawaii at maging dito sa atin sa Pilipinas. Sa bansang China, ito nga ay popular sapagkat ginagamit din nila ito bilang herbal na medisina na mainam raw sa pagpapalakas at pagpapanatiling aktibo ng ating utak o brain function at upang maagang maiwasan ang pagkakaroon ng Alzheimer's at vascular dementia. Subalit maliban pa rito ay isa rin pala itong mainam na houseplant. Maaari mo nga itong ilagay sa bunot at gawing isang hanging plant. Lagi mo lamang itong diligan at basain upang mapanatiling fresh at kulay green. Ngunit ilan pa lamang ang nakababatid na maaari rin pala itong kunin at gawing isang mabisang pangkalahatang pampaswerte sa negosyo man, trabaho, at upang maging magaan ang daloy o pasok ng pera sa inyo. Kung sakali na may tanim ka nga nito, patuyuin lamang ang mga dahon nito sa ilalim ng araw at buwan at ibalot sa pulang tela. Maaari mo itong pabendisyonan at palaging ang dalhin o ilagay sa inyong mga wallet o pitaka. Isang klase ng damo o halaman lamang sa paligid. Maaring madalas ay nakikita mo na nga lamang, subalit hindi mo pinapansin. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang salindugok? Madalas ka bang makakita ng damong ito? Ang damo na kung tawagin ay mangkit. Batid mo ba na ang klase ng damong ito ay maraming pakinabang, ngunit bakit nga ba sa kabila nito ay lagi nila itong iniiwasan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isa na namang halamang damo na kung tawagin ay mangkit. Madalas iniilagang damo
na marami palang gamit. Kaya kung pamilyar ka sa damong ito ay panoorin mo ang videong ito. Ang dalupang, kulutan o mangkit ay isang uri ng damo sa parang at madalas makikitang tumutubo sa mga gilid ng kalsada sa mga probinsya o sa mga bakanteng lote. Madalas na tumataas ang damong ito ng hanggang 3 metro at mayroong mga dahon na kakaiba ang hugis at kulay rosas na bulaklak. Subalit mas kilala ang mangkit dahil sa mga bunga nito na animoy bola at dumidikit sa damit kung iyo itong masagi. Ngunit bago natin pag-usapan ang pampaswerte nitong taglay, ay isa-isahin muna natin ang mga benepisyo nito sa kalusugan ng tao. Batid mo ba na ang mga ugat, dahon at bulaklak nito ay marami palang pakinabang? Sa bansang Africa, ang mga bulaklak at dahon nga nito ay kinakain nila. Dito naman sa atin sa Pilipinas, ang ugat nito ay atin ngang pinakukuluan at ginagamit na lunas sa mga sakit at kati-kati sa balat. Maaari ring gamiting lunas sa dysenteria, pananakit ng buto, at sa tonsillitis. Itinatapal rin sa sikmura ang dinurog at pinais na sariwang dahon ng mangkit. Maaari mo naman itong itapal sa mga kagat ng insekto, kagat ng ahas, at ilang mga sugat sa balat. Sa Nigeria, ito nga ay ginagamit din nila na panlunas sa diabetes. Subalit maliban sa mga benepisyong ito ay isa ring pampaswerte ang halamang damong mangkit. Kung sakali raw na mayroong dumikit na mga bunga ng mangkit sa inyong suot-suot na damit, lalo na nga sa mga divinong araw tulad ng mahal na araw o Biyernes Santo o sa araw ng Biyernes, ay kunin mo ito at ilagay sa pulang tela. Pagkatapos nito ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong mga paninda upang maging pang-akit at pampaswerte. Sa tulong ng pampaswerteng ito ay madali mong mapapaubos ang iyong mga paninda tulad ng mga prutas at mga gulay. Subalit lagi pa rin po nating tatandaan na ang lahat ng mga pampaswerteng ito ay gawin lamang nating gabay. At huwag pa rin nating kalimutang tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.